Good morning guys. Good morning mga idol. So panibagong araw na naman tayo, panibagong pakikipagsapalaran na naman sa buhay. So yun, papasok na naman ako ng trabaho as usual. Ito lang naman yung ating madalas na ginagawa. Papasok sa trabaho, uuwi sa gabi, matutulog para makapagpahinga, para may panibagong lakas na naman tayo sa trabaho natin kinabukasan. So tuloy-tuloy lang tayo guys sa ating mga pangarap. Gawin lang natin ang gawin kung ano yung ating nararapat gawin. Lahat ng pwede natin gawin habang malakas pa tayo, gawin na natin. Dahil kapag dumating yung time na mahina na tayo, tapos maisipan pa natin na gawin yung mga bagay na yon, so wala na tayong magagawa. So late na. Kaya dapat habang malakas at kaya natin, go lang ng go mga idol. Huwag tayong sumuko. Dahil hanggat may pag-asa, sabi nga, hanggat may buhay, habang may buhay ay may pag-asa. And siyempre huwag tayong mawawala ng pag-asa, dahil yung pag-asa na yan ay sa atin nakasalalay, diba? And siyempre wag din tayong aasa sa swerte, dahil sabi nga nila, ang umaasa sa swerte ay malas. Mas maganda pa nga sabayan mo ng kilos at gawa para yung swerte na sinasabi mo ay magkatotoo, diba? So wag kayong maniwala sa mga hula-hula na kesyo next year, 5 years from now, 3 years from now ay mayaman ka na. So malabong mangyari yun kung ikaw ay laging nakatunganga, diba? So nandito na tayo ngayon sa highway ng San Pedro. Ang oras natin 8:48 in the morning. So samahan niyo muli ako guys sa aking biyaheng trabaho. So medyo mainit na ang panahon, kaya naman lagi kong paalala sa ating mga kapwa rider, sa ating mga kaibigang mga tsuper, o sa lahat ng bumabiyahe, lalo na yung mga nang long ride, no? So stay dehydration. Ano yung natitinig kong ingay? Ha? Dehydration. Stay hydrated, mga bossing. Lagi tayo magbaon ng tubig at syempre towel para hindi tayo natutuyo ng pawis. Alright, so lagi natin tandaan, bawal magkasakit, dahil pag nagkasakit tayo, pwede tayong mamatay. Okay. So mga idol, February 20 na. Napakabilis ng panahon. Magdadalawang buwan na ang bawas ng ating calendar. And syempre, malapit na naman tumanda ang inyong lingkod. Ito, yung mga rider, ingat. Nakasignal ka pa kaliwa pero kumakanan ka. Ay nako, ito naman kasing gobyerno, napakatagal maglabas ng utos na ipagbawal ang e-bike sa national road. Ang daming sinasabi pero hindi naman nagagawa ng aksyon. Ilang buwan ko nang naririnig yan, hanggang ngayon wala pa rin. Ayan, nagkalat pa rin ng e-bike sa highway. Naghambalang pa rin ng mga e-bike na walang pakundangan kung lumiko kung saan. Mga e-bike na nagdadrive ay mga bata, elementary. Lubhang napakadelikado. Kaya yung mga taga-gobyerno na nagpapasa ng batas para sa e-bike na yan, abay, bilis-bilisan nyo naman. Baka naman pagdating ng panahon mapunta lang sa wala yung inyong pinaplano. Ano yan? May budget ba yan? Anong inaantay nyo? Budget? Pondo? Para maisakatuparan yung inyong mga pinaplano?
napakatagal ng panahon nung naisipan ninyong ipagbawal ang e-bike sa kalsada. Pero hanggang ngayon, February 2024 na. 2022 ko pa lang ay naririnig ko na yung ipagbabawal ang e-bike sa kalsada. Yung mga tumatakbo kuno ng 50 km per hour ay bawal sa kalsada. At the same time ay lalagyan na or i-re-register na, kailangan ng merong rehistro. Eh syempre kung i-re-register nyo ang isang e-bike na tumatakbo ng ganong kabilis, actually yung 40, mabilis na ang 40. O sige, doon na lang tayo sa 50 kung talagang yun ang gusto ninyo, no? So dapat yung mga nagda-drive ng ganyan, kailangan lisensyado rin, di ba? At saka tutukan yung maigi yung problema sa e-bike, dahil yung iba ginagawang panghanap buhay. Kawawa naman yung mga tunay na tricycle, tunay na bayad ng prangkisa ng linya upang makapaghanap buhay, di ba? Kawawa naman sila. Kaya hanggat maaari, kung kaya nyong pakibilisan, eh bilisan nyo na yung proseso. So ipagbawal na natin totally yung mga e-bike dito sa lansangan, dahil napakalaking perwisyo, lalo na kapag mga bata ang driver, yung walang alam sa kalsada. Ayan, lumiliko kung saan saan nang walang signal, lumulusot kung saan saan, nag-i-stay sa gitna ng kalsada, nagsasanhi ng traffic. So ano pang inaantay nyo? Napakarami na ng aksidente na sangkot ng e-bike. O hindi pa ba sapat upang pasa kayo ng batas na mabilisan para masugpo na itong mga naglipa ng e-bike dito sa highway? Okay, kung sino man yung Poncio Pilato na yan, kung sino man yung Barabas na nagsusulong, o ito, example, another e-bike nasa gitna ng kalsada, ang bagal, o di ba? O, natutulog pa yata yung driver. Napakarami, sobrang dami ng pwedeng ika-aksidente dahil sa e-bike. So yun, kung sino man yung senador, congressman na yan, kung sino man po sa Pilato ang nagsusulong ng batas na yan, so pakibilisan nyo po para matapos na ang problema sa aksidente. Laging anong tawag dito, involved ay ang mga e-bike. Alright, so muli mga idol, nandito na tayo sa Binyan, Laguna. Ito lang naman yung ating way lagi. Kung mapapanood nyo dito sa aking huling upload, yung biyahe ko mula Tanawan, Batangas going to Santa Rosa, no? So first time kong nadaanan yung way na yon, yung Talisay, Tagaytay Road. Medyo sobrang dami ng sigsag. Ayan, so sa araw masasabi ko na pwede nating gawing shortcut way yun, pero sa gabi, sabi ko nga, hindi ko may advise sa inyo dahil napakadelikado ng kalsada. Sobrang higpit ng sobrang sikip. Two-way lang siya, tapos biglang yung liko, kapag mayroon kang mahabang sasakyan na makakasabay, medyo alanganin. Okay, pero depende sa inyo guys. Kung kabisado naman niyo yung daan, okay, go kayo doon. Pero kung hindi nyo kabisado at first time nyo lang na dadaan doon, so kayo pa rin ang bahala. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Alright, kanlalay na tayo. Sobrang nagugutom na ako guys. Gutom na ako. Kailangan ko makahanap ng makakainan. Hanap tayo ng makakainan.
Another e-bike sa gitna. Di ba? Nakipagsabayan sila sa mga motorsiklo, sa mga tricycle, sa mga jeep. Ay nako. Parang gusto ko dito ulit kumain sa kanin bawang. Kanin bawang, kain kaya tayo dito. Kaso mag-aantay pa nga pala tayo ng luto. Doon na lang sa kantin. Sa ready to eat. Alright, doon na lang tayo sa ready to eat. In the morning mga boss. At nandito na tayo sa anong kalsada to? Carmona, going to Carmona. Olivares, Carmona Road. Ayan, dito tayo dadaan sa loob ng Santo Tomas, papunta sa Calax. So guys, itong tinatahak ko ngayon ay Barangay Santo Tomas, Soro-Soro. Ayan, so ito yung tagos doon sa Langkiwa, Timbao, para makarating tayo ng Calax Service Road, papunta naman ng Santa Rosa, San Valley, or yung tinatawag nilang Tagaytay Road. Buti na lang at ang kalsada dito ay nagawa na, maayos na, espaltado na, makinis na. At the same time, medyo nagkaroon ng widening ng konti dito, medyo lumaki ng konti yung kalsada. Kaya mas pinipili kong dumaan dito sa lugar na to compare sa highway na napakarami ng stoplight, napakarami ng sasakyan, na dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga traffic, no? At least dito, magkaroon man ng konting pagbigat ng daloy ng trapiko, walang masyadong usok, at the same time walang mga stoplight dito. So kahit medyo mabagal, pero tuloy-tuloy naman yung biyahe, di ba? Doon sa kabila, bagal na, and then may stoplight pa. Kaya talagang hassle kapag umalis tayo ng eksaktuhan. So alanganin tayo sa ating trabaho. Kaya dito, kahit umalis tayo ng oras na alanganin o eksaktuhan, so possible pa rin tayo makarating sa trabaho natin ng hindi late, di ba? So mas pinipili ko tong Barangay Santo Tomas Road na to, Soro-Soro, dahil paglabas natin dito sa Timbao at saka sa Langkiwa, pagdating natin ng Calax Service Road, sobrang bilis na ng biyahe. Wala nang kahasel-hasel, tuloy-tuloy lang. Siyempre sana next year matapos na rin yung Calax Service Road na yon, yung padiretso mismo sa Tagaytay Road. So mas magandang daan. Hindi na tayo kailangang umilalim, umaliwa. So tuloy-tuloy na tayo kapag natapos na yung elevated na yun, overpass.
So yan, kailangan ko lang maghanap ng mga kainan. Ang oras natin 9:04, sobrang aga pa. Sobrang maaga pa yung ating biyahe. Kaya mayroon pa tayong oras para kumain. Doon na lang tayo kakain sa Timbao, doon sa aking kinakainan dati, or sa Langkiwa sa tapat ng Redwood. So ayun guys, nandito na ako sa papasok ng Langkiwa, pero barangay Santo Tomas pa rin to. Ito na yung nagdudugtong dito sa barangay Langkiwa, and then sunod is barangay Timbao. So lagi ko itong dinadaanan guys. Alam ko nakita nyo na rin to sa aking mga previous video na in-upload. Then ang oras natin 9:09. Uy, nakaharang to dito. Carried my. Kaya dito tayo kayo kakain. Alright, busog na ako. Ang sarap ng ating ulam, nilagang baboy with pechay and
Ano ba isang gulay? Repolyo. Napakasarap. Worth 144 pesos. Meron pa tayong take out para mamayang tanghali. O, di ba? Napakasulit. So dito na tayo daan sa access road, Calac Service Road. So private itong ano na to, kalsada na to. Kaya kapag gabi hindi tayo pwedeng dumaan dito. Ayan, sa araw lang to binubuksan. Tapos may mga ginagawa na rin dito. Ang laking lote nito. Pag nilagyan to ng subdivision, malaki rin, di ba? Marami rin ang maitatayo dito. So feeling ko nga gagawin na rin to subdivision eh. Kaya ginawa nila ng kalsada para magmahal yung kanilang yung kanilang lote. Private lot itong dinadaanan natin. Sayang yung mga palay. May mga nagtatanim din dito. So sana hindi gawing subdivision to. Sayang yung mga palay dito. Yan, kunin natin to, rubber. Bibigay ko lang doon sa mga janitor. Pantatali nila to. Pamimigay natin to sa mga janitor sa Novali, sa Ayala Mall. Pantali sa gripo. Lagi kasing natatanggal yung gripo sa CR. So bigyan natin sila para naman meron silang magamit. Sakto, nakapulo tayo ng interior. Napakatibay siguro na ito. Wow, ang dami na naman ng bulaklak ng Indian mango dito. Ay, Indian mango. Ng manggong kalabaw. Carabao mango. At saka manggong perico o pico. Ang oras natin 9:41. Sana hindi tayo maubusan ng parking. Medyo mahirap ang parking sa Nuvali kapag ganitong oras. Ito na po yung Calac Service Road, palabas ng Tagaytay Road. Ayan, puro subdivision din dito. Nandito rin yung mga San Jose Village. So ito yung sinasabi ko na pinakamagandang way. Wala na tayong yan yung Broadfield, Ayala Mall, Ayala Land. So ito yung Don Bosco sa Caritas Don Bosco. Education is a matter of the heart. Okay, totoo naman. So yan na lang yung inaantay nating matapos. Yan yung kalsada na yan. Yan na lang inaantay natin para dire-diretso na tayo doon kapag ka natapos na yan. So hindi na tayo kakaliwa dito, diretso na doon.
So yun, nandito na tayo sa Balibaguro ay sa Tagaytay Road. Tagaytay Road na tayo. So napakabilis ng biyahe natin. 9:48 pa lang. Pero yung ating schedule is 11. Kaya grabe bilis natin, no? So ito na po yung Tagaytay Road na tinataha ko. And then papasok na tayo ng Ayala Mall, No Valley. Ayan, ang dami ng sasakyan na naman. Maaga-aga pa. Wow. All right. Diretso. Yan. Alright, so dito na tayo sa parking. So yan guys, nandito na tayo. Ayusin ko lang tong aking mga gamit. Okay, so muli maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa aking trabaho. Alright, let's go. Thank you so much guys. Stay safe muli and ride safe sa ating mga tropa, sa ating mga kaibigang rider. So mag-iingat po tayo palagi sa ating mga biyahe. Yan, iwasan natin makipagkarera at iwasan natin ang road rage sa kalsada. Okay, so yun, hanggang dito na lang. Thank you and see you on next vlog guys. God bless you all.